Kung kwento ang inyong mapapakinggan sa Kaakay with DJ Kakay. Isang buo at masayang pamilya. Yan ang pangarap halos ng lahat. Lalo na ako, DJ Kakay. Pero mukhang hindi yun ang plano ng Panginoon para sa akin. Takpang asawa ko ng 2 beses pero pareho lang nila akong iniwan matapos maanakan. Pero kahit ganon, hindi ko kailanman pinaramdam sa aking mga anak na kulang sila. Ako si Sarah, isang single mom. Mag-isa akong tinaguyod ang aking mga anak na sina Samantha at Sofia. Nasa senior high school na ang aking anak na si Samantha at nasa elementarya naman ang aking bunso na si Sofia. Kahit ganon kahirap, iba't ibang trabaho at sideline ang aking ginagawa upang matustusan ang aming pang-araw-araw. Ngayon nagtatrabaho ko sa isang factory. Pagawaan to ng mga stuffed toys at tuwing day off naman ay sumasideline ako bilang isang labandera at street sweeper. Ang pangarap kong masayang pamilya ay pangarap ko rin para sa aking mga anak. Dahil labis na mas masakit para sa akin kapag maging sila ay matutulad sa aking naging kapalaran. Mga anak, alis muna ako. May labada ako ngayon. Diyan na muna kayo ha. May pagkain na dyan. Sige po, ma. Mag-iingat po kayo. Asan na pala ang ate mo? Tulog pa po ata, ma. Napuyat po ata sa pagre-review para sa finals niya. Ah, ganun ba? O sige, una na ako ha. Ingat kayo. Isara nyo ng maigi yung gate. Huwag kayo magpapapasok na hindi natin kakilala ha. Bye-bye anak. Opo, ma. Bye-bye po. Dahil Sabado ngayon at day off ko sa factory, papunta naman ako sa bahay kung saan ako tagalabada. Oo, day off pero parang wala pa din pahinga. Talagang araw-araw ay nagsusumikap akong kumayod. Ma'am, nandito na po ako. Ay, tuloy ka Ate Sarah. Magandang umaga po, Ma'am Eva. Magandang umaga rin Ate Sarah. Naibaba ko na nga pala yung mga labahin namin. Nasa laundry area na. Sige po. Siya nga pala ate. Pwede ba akong magpa-plancha sa'yo mamaya? Ay, sige lang po, Ma'am. Dagdagan ko na lang ang bayad ko, huwag ka mag-alala. Magiging busy lang kasi talaga kami ngayong linggo eh. Kaya di na namin masisingit sa oras namin ng magpa-plancha. Ah, ganun po ba? Sige ma'am, sige lang po, wala naman pong problema. Alam ko, tumatanggap ka pa ng ibang labahin pagkatapos mo dito sa amin. Siguraduhin mo na lang na nakapagpahinga mo ng mga kamay mo bago magplancha ha. Baka kasi mapasma ka. Opo ma'am, maraming salamat po sa pag-aalala. Sige na, mag-umpisa ka na at sabihan ko na lang din ng iba naming kasama dito sa bahay na ipagdala ka ng makakain. Salamat po Ma'am Eva. Napakabait ni Ma'am Eva, DJ Kakay. Ilang buwan na din ako naglalabas sa pamilya nila at talagang mararamdaman ko ang malasakit nila. Hindi kasama sa bayad ang mga merienda, paminsan pa ay doon ako pinapakain ng tanghalian o di naman kaya ay hapunan. Kung saan lahat ng tao ay ganyan kabait. Ang kaso hindi. May mga taong talagang sobrang tataas ng mga tingin nila sa kanilang mga sarili na akala mo kung sino kung maliit ng kapwa. Pagkatapos ko maglaba kila Ma'am Eva ay nagpunta naman ako sa isa pang bahay kung saan pinakisuyo ng isa kong kakilala na ako muna ang maglaba dahil nagkasakit siya. Tao po. Ma'am Sonia, labada po. Ma'am Sonia. O bakit ngayon ka lang? Po? Late po ba ako? Ang sabi po ng kaibigan ko alauna po kayo magpapalaba. Sakto lang naman po ako. Pakialam ko, nagdadahilan ka pa. Doon tayo sa likod ng bahay. Nandun na yung mga labahin mo. Sige po. Oh, hubarin mo yung tsinelas mo. Ayaw kung itapak mo yan dito ha. Madumi. Sige po, hubadin ko na lang po. Ayan, dito yung labahan. Ayan na yung mga labahin lahat. Labahan mo ng maayos ha. Pag may nakita akong kahit kariting na dumi dyan. Nako. Ito po lahat? Oo, may reklamo ka ba? Wala po pala kayong washing machine o dryer man lang po? Sa palagay mo ba kung meron kami nun magpapalaba pa kami? Nag-iisip ka ba? Ano ba naman tong babaeng to? May pagkamangmang. Naririnig ko po kayo, Ma'am Sonia. Natanong ko lang naman po. Pasensya na po. Maglaba ka na lang dyan. Pinapainit mo ulo ko eh. Tapusin mo kaagad yan ha.
Ano ba naman tong gabandok na labahan? Wala naman palang kahit anong gamit panlaba. Bakit hinayaan na ganito kadami ang marumi nila? Inuubos ata muna ang laman ng aparador. Hay. ₱1,000? Buti na lang hindi ko nalabhan at buti na lang tinitignan ko lang. Hoy, magdanakaw! Po, hindi po. Nakita ko lang. Huwag kang magsinungaling. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ibubulsa mo yan, no? Grabe naman po kayo kung magbintang. Buti na nga lang po tinitignan ko ang mga bulsa bago ko labhan. Dahil kung hindi, sayang po itong 1,000. Kitang-kita ko. Ibubulsa mo eh. Marangal po akong tao kahit tagalaba po ang ginagawa ko. Hindi po ako magnanakaw o kukuha ng hindi sa akin. Tigil-tigilan mo nga ako. Hay, naku talaga. Ang hirap na magtiwala ngayon. Hindi nga po ako magnanakaw. Hindi ko naman po ibubulsa yan. Ayan na po. Sa'yo na po yung 1,000 nyo. Malay ko ba kung hindi makati ang kamay mo? Umalis ka na nga dito. Hahanap na ako ng ibang maglalaba. Alis! Talagang aalis ako. Ayoko naman talaga maglaba dito. Ewan ko ba bakit tinatanggap ng mga kaibigan ko ang labahin ninyo ang babaho ng mga damit nyo at mukhang mga basahan pa. Marami na akong naririnig tungkol kay Aling Sonia. Pero di ko lubos akalain na sagad hanggang buto palang pagiging masama ng ugali niya. Sa kanya naglalabang kaibigan ko na si Telma at kahit nakakarinig na ako ng mga masasamang bagay at reklamo, hindi ko alam bakit na kakayanang pagsilbihan to ng kaibigan ko. Paano niya natitiis yun ganon kasama ang ugali. Napakasungit at arte pa. Parang kahit sino ay hindi talaga gugustuhin ang paglingkuran ng ganong kapangit ang budhi. Talagang nakakagalit din, DJ Kakay. Hindi naman ako magnanakaw. Hindi kailanman sumagi sa isip ko yon kahit napakahirap ng buhay. Kaya masakit na ganoon ang makapagbintang si Aling Sonia. Dali-dali talaga akong malis doon kahit hindi ako nabayaran sa isang damit na nalabhan ko na. Bumalik na lang ako kay na Ma'am Eva para mamlansya ng mga damit. Ma'am Eva, nakabalik na po ako. Teka, at upo ka muna dyan ha. Magpahinga ka muna saglit. Okay lang po ma'am, hindi naman po ako napagod. Sigurado ka ba? Opo ma'am. Saan na po yung mga paplansyahin nyo po? Para masimulan ko na po. Hindi ba kakalaba mo lang? Magpahinga ka muna. Hindi na po natuloy ma'am. Bakit naman? Pinaalis na lang po ako ni Aling Sonia. Ano? Kila Sonia ka dapat maglalaba? Kung alam ko lang na doon ka pupunta, sana pala napigilan na kita. Walang iya yung babaeng yun eh. Hay nako, hindi ko din talaga gustong ugali nun. May ginawa ba yun sa'yo, ha? Napagbintangan niya po ako na magnanakaw. Nakita ko lang naman po sa bulsa ng damit nila yung 1,000. Napakasama talaga ng ugali ng Sonia na yan. Ano pang ginawa niya? Okay ka lang ba? Ay ma'am, wag na po kayong mag-alala. Okay na po. Sige po, mamamalansya na po ako. Sure ka? Kung di talaga, susugurin ko yung si Sonia. Okay lang po talaga ako, ma'am. Hindi na lang po ako babalik sa kanila. Sige ha, basta kapag may mga insidente na ganyan, andito naman ako para tumulong. Tsaka, alam mo, mabuti pa i-recommend kita sa mga kumari ko dito sa subdivision. Baka gusto din nila magpalaba. Ay maraming salamat po, Ma'am Eva. Malaking bagay po yan sa akin. Salamat po talaga. Walang anuman, Ate Sara. Sino-sino pa bang magtutulungan, di ba? O siya, dito tayo sa taas. Nandun na yung mga ipaplansya ko sa'yo. Para matapos ka na din at maagang makauwi. Sige po, Ma'am. Maraming salamat. Ayan yung mga damit, ate, ha? Pakihanger na lang din yung iba, ha? Sige po, Ma'am. Kamusta nga palang mga anak mo, Ate Sara? Sinong nag-aalaga sa kanila habang wala ka? Nako, hindi naman po sila alagain. Pero maayos po sila, Ma'am. Sa awa ng Diyos, masisipag mag-aral. Mabuti naman pala kung ganun. Alam mo, bilib din ako sa'yo kasi ang tapang at ang sipag mo. Ang hirap-hirap ng buhay. Tsaka alam ko kung gaano kahirap maging single mom. Kayo din naman po, Ma'am Eva. Magaling din po kayo na ina sa mga anak nyo. Ay, mabuti na lang talaga kahit minalas ako sa mga lalaki. Naging swerte naman ako sa mga anak ko.
Ikaw ba, Sarah? Pumapag-ibig ka ba? At least, tayo kahit may mga anak na, may asim pa rin. Naku, hindi po ma'am. Wala na po sa isip ko yan. Hindi ko alam pero tumatak sa isipan ko ang sinabi ni Ma'am Eva. Ilang taon na din ako na single at walang problema sa mga lalaki na yan. Kaya kahit nagkakaedad na ako at gusto ko din kahit papano na may tumayong tatay para sa mga anak ko, ang hirap na din talagang subukan. Pero laking pasasalamat ko kay Ma'am Eva. Malaki din talaga ang tulong niya sa akin. Pagkatapos kong mamlansya doon ay binigay niya ang sahod ko. Binigyan niya pa ako ng lutong ulam para daw may panghapunan kami ng mga anak ko. Nagpasalamat naman din ako. Nagmadali na ako umuwi para makapaghanda ng hapunan namin. Isang kaugalian na at nasanayan na aking pamilya na kailangan ay sabay-sabay kaming naghahapunan. Total yun lang ang panahon na makakapag-banding talaga kami. Mga anak, nandito na ako. Mano po, ma? Kamusta po paglalaba? Upo muna kayo, ikukuha ko po kayo ng tubig. Maayos naman, nak. O eto, may dala akong bopis at galunggong. Galing yan kay Ma'am Eva. Thank you, ma. Ililipat ko na po ba sa pinggan? Sige, nak. Teka nga, asan ang ate Sofia mo? Nasa taas po, ma. Kasama po niya boyfriend niya. Ano? At silang dalawa lang sa kwarto niya? Walang sinabi ang ate mo na pupunta ang boyfriend niya dito ngayon, ha? Nabigla rin po ako, ma. Ilang minuto lang po pagkatapos niyong umalis kanina, bigla na lang siyang dumating at dumiretso sa kwarto ni ate. Diyan ka lang, ha? Pupuntahan ko sila. Samantha, buksan mo ang pinto. Lumabas ka dyan. Teka lang po, ma. Andito na po pala kayo, ma. Oo, andito raw ang boyfriend mo. Opo, ma. Bumibisita lang po. Hello po, tita. Mano po? Bakit hindi ka man lang nagsabi na pupunta pala itong boyfriend mo, ha? At talagang dito lang daw kayo sa kwarto buong araw? Ano bang mga pinaggagawa nyo dito? Bumaba nga kayo at kakain na tayo. Sige po tita, alis na rin po ako. Dinalaw ko lang po itong si Samantha kasi masama raw daw po yung pakiramdam niya dahil sa regla niya. Ganun ba? Totoo ba yun, Samantha? Opo, ma. Pasensya na po, hindi ako nakapagsabi. Biglaan lang po eh. O sige, basta sa susunod magsabi kayo. Ano bang masama na malaman ko kung sino ang pinapapasok nyo dito sa bahay? At wag na kayong magkukulong dito sa kwarto. Alam nyo naman siguro ang ibig kong sabihin, di ba? Opo, ma. Opo tita, mauna na po ako. Oo, dahil gabi na rin, iho. Alis na ako, mahal. Kumain ka na at magpahinga katapos, ha? Oo, sige, salamat. Mag-iingat ka, mahal. Salamat sa pagdalaw, Sander. Mag-iingat ka sa biyahe mo pa uwi. Opo tita, salamat po. Senior high school at ang katwiran ni Samantha ay nasa tamang edad na daw siya para magnobyo. Ayoko man noong una pero hindi ko rin siya napigilan, DJ Kakay. Talagang gustong-gusto niya daw si Sander. Pasalamat na lang siguro ako na simula nung naging sila ay pinakilala na niya ito at kaagad sa akin. Pero mas mabuti ang ganito kaysa maglihim pa siya sa akin at wala akong idea kung sino at anong klaseng tao yung lalaki. Sa pagkakilala ko naman kay Sander, mabait naman siya at magalang. Pero hindi ko maiwasan na mangamba. Ayokong mangyari sa anak ko ang nangyari sa akin. Kaya ayokong naiiwan ng panganay ko na nag-iisa kasama ang boyfriend niya dahil kahit pumayag na ako sa relasyon nila hindi ibig sabihin nun ay hahayaan ko na silang gawin lahat ng gusto nila. Pagkatapos ng gabing iyon ay nagpahinga na kami at natulog dahil may trabaho pa ako kinabukasan. Kapag linggo ay pagiging street sweeper naman ang sideline ko. Wala na talagang pahinga o day off. Nasanay na ako na magtatrabaho. Visit! Ano ba? Sinabi ko naman kasi sa'yo na huwag mong kakainin yung chocolate ko, di ba? Sinabihan na kita, Sofia. Ate, tinikman ko lang naman. Tanga mo talaga? Marunong ka ba mag-isip? Sabing bawal nga tapos kakagatan mo? Tignan mo, natunaw pa kasi iniwan mo sa labas ng ref. Hindi ka talaga nag-iisip. Ate. Tapos iiyak ka niya yun. Visit, bigay sa akin yan ni Sander. Ano ba yan? Samantha, Sofia, namalengke lang ako tapos madadatnan ko kayong ganyan? Ano bang pinag-aawayan nyo, ha? Mama. Sige, magsumbong ka, visit. Ano bang nangyari, ha?
Kasi yang si Sofia, sinabihan ko na wag papakialaman yung chocolate ko sa ref. Galing yun kay Sander. Tinikman ko lang naman. Talagang ako, wag mo akong sinasagad, Sofia. Nakakainis ka. Tama na yan, ha? Ikaw, Sofia, bakit mo naman ginawa yun? Hindi maganda yun. Mag-sorry ka sa ate mo. I'm sorry na, ate. Sabi ko sorry na eh. Ano magagawa ng sorry mo? Kinagatan mo na yung chocolate na bigay ni Sander. Samantha, anak, ano ba? Tapos ano ako pa masama? Tignan mo nga nakababata mong kapatid, Samantha. Nag-sorry na siya sa'yo. Tsaka tingin mo ba tama din yung ginawa mo? Dahil sa hindi pagkakaintindihan, nagawa mong mangurot at hilahin ang tenga ng kapatid mo? Pero nakakainis kasi. Pinipikon niya ako kagabi pa. Hindi naman eh. Pero tatanungin kita, Samantha. Maganda ba yung ginawa mo, ha? Alam mo, ayoko sa lahat ang pisikalan. Nasaktan mo ang kapatid mo. Mas lalo lang lumala ang away nyo. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Tsaka, bilang panganay, alam mo naman na dapat marunong ka magpasensya sa kapatid mo. Ay. Sorry, Ma. Sorry, Sofia. Sorry din, ate. Nilabas ko lang din naman yung chocolate kasi napansin ko tunaw na talaga siya sa ref natin. Hay nako, sira na naman ang ref natin. Kakapagawa ko lang niya nung kabilang araw Hindi naman perpekto ang pagsasama namin bilang isang pamilya. Madalas ay may hindi kami pinagkakasunduan. Kaya nauwi ito sa pagtatalo. Mga tipikal na bangayan magkapatid. Pero kahit ganon, masaya pa rin naman kami. Matibay pa rin ang relasyon na mayroon kami. Minalas man lang ako sa tatay nila. Sa mga anak ko ay napakaswerte ko. Napakaswerte ko kila Samantha at Sofia DJ Kakay. Sinisigurado ko na parehas ko silang nabibigyan ng atensyon at pagmamahal. At kahit gaano pa kami kasaya, hindi ko maiwasang isipin na mas magiging masaya kaya sila kapag nagkaroon na ng tao na tatayong ama para sa kanila. Magandang umaga po, Sir Tomas. Ay, magandang umaga din, Sarah. Alam mo, ikaw yung pinakamaganda sa umaga ko. Sir Tomas? Biro lang, Sarah. Tsaka, ang pula kagad na mukha mo Kayo po kasi, sir Kilala mo naman ako, Sarah. Bakit? Nakakuha mo pa bang ang lobo sa mga biro ko? Naku, hindi po Wala namang masama kung ganun. Po? Wala. Pero, bakit nga ba good mood ka dyan? Masaya lang po dahil sa mga anak ko, sir. Buti ka pa. Masaya ka sa mga anak. Mga anak ko, mga sakit sa ulo. Ganun po ba? Oo, puro sakit talaga sa ulo kaya siguro napapanot ako. Kayo naman, sir. Pero, baka naman po nagpapapansin lang sa inyo, sir. Kasi lagi po kayo nasa trabaho. Baka gusto lang rin po nila kayong makasama. Ay, nako. Hindi. Kahit nung nabubuhay pa yung mama nila, talagang ganyan na sila. Mga pasaway. Sinubukan niyo po ba silang kausapin o tanungin kung may mga problema po sila at bakit po sila nagkakaganon? Wala na akong oras alamin yung mga problema nila, Sarah Dahil ako, may problema rin naman ako. Pero sir, pasensya na po kung nakikialam ako Pero mga anak niyo po sila, dapat kayo po ang unang natatakbuhan at masasandalan ng mga bata kapag may problema sila. Ganun ba? Sige, Sarah. Magtrabaho ka na dyan. Mabait na boss si Sir Tomas. Nasanay na din ako na sa pagiging palabiro niya. Sa mag-iisang taon na nakatrabaho ko siya sa factory, talagang gano'n na ang tratuhan namin. May pagkamaloko, parang kaibigan ko na din. Kagaya ko ay single parent din siya. Dalawa din ang kanyang mga anak at naging byudo simula nung pumanaw ang kanyang asawa. Pero laking tanda na ng mga anak niya. Ang alam ko ay tapos na sila sa pag-aaral. At ang tungkol din sa paglayo ng loob ng mga anak niya ang madalas na ibinabahagi sa akin na kwento niya. Mabilis na lumipas ang mga araw at hindi ko namalayan na naging sandalan na namin ng isa't isa. Hindi ko inaasahan na magiging espesyal ang mga relasyon namin ni Sir Tomas. Kinain ko na lang din ang sinabi ko noon na hindi ko na gustong buksan ang puso ko para sa iba.
Umamin sa akin si Sir Tomas na naramdaman niya sa kanyang nararamdaman at simula noon ay nagiba na ang trato namin sa isa't isa. Hindi ko napigilan, DJ Kakay. Mabuti kong tratuhin ako ni Tomas. At sa nakikita ko naman, magiging mabuting ama din si Tomas. Kahit na kinakabahan ako at talagang nangangamba pa rin na ipakilala siya sa mga anak ko. Ipapakilala mo na ba ako sa mga bata? Kinakabahan ako, Tomas. Hindi ko alam. Ano ka ba? Sa mga anak ko nga, kilala ka na nila eh. Ay, at hindi sila boto sa akin, Tomas. Matanda na tayo, Sarah. Hindi na hadlang yung mga anak natin. Tsaka, alam kong hirap na hirap ka mag-isa tuwing na tumatay ang magulang sa mga anak mo. Nandito lang naman ako para magpakaama sa kanila. Di ba yun ang gusto mo? Salamat ha. Salamat talaga. Sunduin na natin sila. Ipapakilala kita sa kanila. Nakasakay kami sa sasakyan ni Tomas at nagdiretso sa pampublikong paaralan sa aming bayan kung saan doon nag-aaral ang dalawa kong anak. Sabay naman na natatapos na ang klase nila kaya eksaktong oras ay naghihintay na kami ni Tomas sa labas ng gate. Nagdagsaan palabas ang mga estudyante. Makalipas ang ilang minuto ay nakita ko na si Sofia na huminto sa gilid ng waiting shed. Napangiti ako at kaagad na lumabas sa sasakyan. Ganon din si Tomas. Sofia! Mama, mano po? Ma, bakit galing po kayo sa magandang sasakyan na yon? Parang familiar. Yun po yung naghahatid sa inyo minsan, di ba? Ah, yun ba? May ipapakilala kasi ako sa inyo, anak. Talaga po? Sino po? Hello, Sofia. Hello po. Ito nga pala si Tito Tomas nyo, anak. Tito Tomas, nice to meet you po. Ang bait mo naman na bata. Alam mo, lagi kayo nakukwento ni mama mo. Talaga po? Teka, asan si Ate Samantha mo? Po, hindi po ba nagpaalam sa inyo? Bakit? Nagpaalam saan? Umalis po sila ni Kuya Sander hindi ko po alam saan nagpunta. Anong oras mo siya nakausap? Kanina pong break time. Hindi man lang siya sa akin nagpaalam? Wala siyang sinabi sa akin. Diba sabi ko naman na sabay dapat kayong umuwi? Sinabihan ko siya na susunduin ko kayo. Hindi ko maiwasan na hindi mag-alala at magalit sa panganay kong si Samantha dahil hindi niya nagawang magsabi man lang sa akin kung saan siya pupunta. Yun pa man din ang hindi ko gusto. May tiwala ako sa kanila ni Sander pero hindi ko gusto na ganito sila at walang paalam. Pilit kong tinatawagan si Samantha pero hindi naman siya sumasagot. Tsaka ko lang siya nakausap nung si Sander na ang kontakin ko. Doon ko nalaman na nagpunta sila sa isang birthday party. At dahil sa paglilibang hindi na nagawang magsabi muna sa akin ni Samantha, wala naman akong choice kundi maging maintindihin na ina. Sa buong biyahe naman pa uwi, walang ibang ginawa si Sofia kundi kulitin at magtanong kay Tomas. Ramdam at kitang-kita ko kung gaano ka-excited si Sofia. Ibang ngiti sa kanyang labi at kislap sa kanyang mga mata. Ibang saya ang nararamdaman ko noon, DJ Kakay, dahil parang binuo ko na ang pangarap naming pamilya. Wag mo na lang uulitin yun ha, anak. Kahit text man lang sana. Hindi yung wala kaming idea kung saan ka nagpunta. Opo, ma. Pasensya na po. Ayoko na kung saan-saan ka dinadala ni Sander. Lagi naman kayo nagkikita sa school ha. Tama na muna ang paggala nyo sa labas. Hindi ko din gusto na nakaangkas ka sa motor niya. Masyadong delikado, anak. Opo, ma. Siguraduhin mo, Samantha. Nag-aalala lang ako sa'yo. Tapos ko na po assignment ko, ma. Mabuti naman. Ikaw ba, Samantha? May assignment ka? Wala po. Ma, Ano yun, nak? kailan po ulit namin makikita si Tito Tomas? Sa susunod, nak, dadalawin niya kayo dito. Huh? Tito Tomas? Sino yun? Yung lalaking may magandang sasakyan, ate. Anak, kasintahan ko siya. Yung boss ko sa factory, ipapakilala ko din siya sa'yo. Kailan pa, ma?
Magdadalawang buwan na din, anak. Pasensya na kayo kung ngayon ko lang nabanggit sa inyo. Ayoko din naman kasi na mabigla kayo. Di ba ayaw nyo na naglilihim kami sa inyo? Bakit kayo ma? Nilihim nyo din naman to. Ate, hindi ka ba masaya na may papa na tayo? Sobrang bait niya, promise. Tama si Samantha. Ayoko na naglilihim sila sa akin pero nagawa ko din itago sa kanila ang nagsimula naming relasyon ng boss ko. Hindi ko din dapat inilihim sa kanila yon, kaya talagang humingi ako ng pasensya kay Samantha, pati na din kay Sofia. Kahit na nanay nila ako, alam kong madami din akong pagkakamali at pagkukulang sa kanila. Kaagad din naman kaming nagkaayos, DJ Kakay. At matapos diyon, pinakilala ko din si Tomas kay Samantha. Magaan sa pakiramdam at napakasaya ko dahil kita ko natanggap na siya kaagad ng mga anak ko. Ilang beses pa lang nila itong nakasama pero gustong-gusto na nila si Tomas. Dahil siguro mabuti ang ipinakita niya sa mga anak ko at yun ang unang pagkakataon na may nakasalamuha silang lalaki na nagbigay ng ngiti sa kanila. Lalaking tatayo bilang ama sa kanila. Hindi man alam ng lahat na may namamagitan sa amin ni Tomas, lalo na sa factory na meron siyang posisyon o pagmamay-ari niya at pinapasukan ko. Ngunit sa tuwing magkasama kami, pati ng mga anak ko, parang isa talaga kaming masayang pamilya. Sinasamahan ako ni Tomas tuwing hapon sa pagsundo sa mga anak ko. Pagsundo ko sa mga anak ko sa eskwelahan, isang bagay na nakasanayan na din namin ilang linggo simula nung ipinakilala ko siya sa mga anak ko. Oo, ate. Ang sarap ng popcorn. Ang saya, ate. Ayan ka na naman sa katakawan mo eh. Ate, may fries pa tayo na Oo binili. na, Hati kulit mo tayo. talaga. Nakakatawa naman sila, no? Nag-enjoy talaga sila, Tomas. Pati din ako. Salamat ha. Salamat talaga. Alam mo naman na hindi sila lagi nakakanood ng sinehan. Alam mo, napasaya din ako ng mga bata, Sarah eh. Nag-enjoy ako na kasama kayo. Ngayon lang nila naranasan yung ganyan, Tomas, kung hindi dahil sa'yo. Ikaw ba? Nasiyan ka? Oo naman. Salamat talaga. Gabi na po, Tito Tomas. Hindi pa po ba kayo aalis? Ibig ko pong sabihin, baka gusto niyo po na dito na matulog? Ano ba, Sofia? Dalawa lang yung kwarto natin at ang liit-liit ng kama natin. Kaso ate, gabi na. Nakakahiya. Oh, wag na kayong magtalo mga anak. Kailangan ko din umuwi eh. Pero pangako, bukas andito ako ulit. Talaga po? Maglinis na din kayo ng katawan at matulog, mga anak. Hindi ba kayo napagod sa paglalaro kanina? Oo nga eh. Tignan mo. Ito pa yung price mo kanina, oh. Wow, plushy. Tignan mo, ate. Binili ko yan para sa inyo. Salamat po, Tito Tomas. Tito Tomas, thank you po. Pwede po ba kitang tawagin na papa? Anak, Oo naman, Sofia. Pwedeng pwede. Papa Tomas na lang tawag niyo sa akin. Espesyal ang namamagitan sa amin ni Tomas pero sa tuwing tinatawag siyang papa nila Sofia, hindi ko mapigilan na hindi mangamba. Iniisip ko na baka hindi maging permanente itong mayroon kami. At sa huli baka ang mga anak ko pa ang pinakamasaktan. Pero tuluyan na ngang naging malapit ang mga anak ko kay Tomas. Talagang masaya nga naman ang mga ito kapag magkakasama sila at ganun na rin ako, DJ Kakay. Kung saan masaya ang mga anak ko, doon ako. Hinihiling ko lang na hindi ito magbago. Good morning po, Papa Tomas. Good morning, Sofia ko. Ang sarap-sarap po sa pakiramdam ng may isang papa. Alam nyo, mahal ko kayo ni Samantha at Sofia. Salamat po, Papa Tomas. Pagkatapos ng madramang umaga ay hinatid na namin sa eskwelahan si Sofia. Samantalang si Samantha ay hindi pumasok dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Kaming dalawa naman ni Tomas ay papasok na ng trabaho. Hindi pa rin ako komportable na kasama si Tomas, lalo na sa trabaho, lalo na dahil boss ko siya.
At nitong mga nakaraang araw ay alam kong nakakakuha na kami ng atensyon mula sa ibang trabahador. Hindi naman ako mangmang at manhid para hindi mahalata ang mga tsismisan tungkol sa amin. Pero wala naman akong magawa. Mabilis lang lumipas ang oras at ngayon ay nakauwi na kami. Pero nasa tapat pa lang kami ng gate ay narinig na namin ang sigawan sa loob kaya dali-dali kaming pumasok. Buntis ako, Sander! Sigurado ka ba sa akin yan, Samantha? Kahit boyfriend mo ako kung sino-sino yung nilalandi mong mga lalaki. Ang kapal-kapal ng mukha mo para sabihin yan sa akin. Alam naman natin dalawa na ikaw ang marami babae, pero kahit alam ko yun, nanatili pa rin ako sa'yo. Wala akong pananagutan dahil hindi ko anak yan, Samantha. Ano to? Buntis ka, anak? Sander, bumalik ka! Sander, bumalik ka dito. Tomas, huwag mo nang habulin. O Diyos ko, anak, totoo ba lahat ng narinig ko? Sorry, ma. Sorry po. Parang bumalik lahat ng alaala ng kahapon, DJ Kakay. Ang sakit-sakit na makita ang anak ko na nagkakaganito. Napakasakit na tulad ng kapalaran ko ang sinapit ng anak ko. Maagang nabuntis. Talaga at hindi pa nagtapos ng pag-aaral. Sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari sa kanya dahil kung hindi siguro ito ang pinahintulutan ko na magnobyo sa murang edad, hindi lahat ito mangyayari ngayon. Kung mas ginabayan ko lang din sana siya. Ilang araw nang hindi pumapasok si Samantha sa eskwela kaya tumawag na ang kanyang mga guro at baka bumagsak daw ang anak ko kapag hindi pa siya nakapasok. Madalas ay nagkukulong lang siya sa kwarto. Kumakain naman siya pero halata na wala siyang gana. Mahirap kausapin at gusto na laging mapag-isa. Anak, kumusta ka? Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero hindi pwedeng magmumukmuk ka lang. Makakasama yan sa baby mo. Mama, hindi ko alam paano ako haharap sa inyo at sa mga tao. Alam mo anak, ganyan din ako noon. Pero tinatagan ko dahil alam ko at naniniwala ko na kahit ganun ang nangyari sa akin, may magandang plano pa rin ang Diyos para sa akin. Andito ang mama at papa Tomas mo para sa inyo anak. Hindi ka namin iiwan at pababayaan. Sorry, Mama. Salamat dahil tanggap mo pa rin ako. Tahan na anak, mahal kita kahit anong mangyari. Talaga po? Kahit ganito? Hindi niyo po ba ako ikinakahiya? Hinding-hindi anak, mahal na mahal ka ni nanay. Sarah, Sofia, Samantha, kain na. Tara na at pinaghanda tayo ng inyong papa ng pagkain. Wow, Papa, mukhang masarap yan ah. Sigurado magugustuhan niya ng baby sa tiyan ni ate. Magpakabusog ka, Samantha. Para sa'yo talaga lahat ng hinanda ko yan. Tsaka siguradong masustansya at makakabuti yan para sa'yo. Salamat po, Papa. DJ Kakay, dinudurog ang puso ko nang makitang ganon si Samantha. Parang nakita ko sa kanya noon ang kalagayan ko. Noong pinagbuhuntis ko siya at naiwan din mag-isa ng kanyang ama. Hindi ko inaasahan yon. Bata ako at nadala sa sitwasyon. Pero ganun pa man, kailangan harapin at panindigan ang consequences na yon. Naging biyaya naman sa akin si Samantha at Sofia. Ilang buwan nang lumipas at naging maayos naman ang pananatili ni Tomas sa aming bahay. Wala na ko ibang hihilingin pa. Akala ko noon hahayaan na lang ng Panginoon na walang ama ang aking mga anak. Pero ngayon, mapalad kami at kami binayaan ng kagaya ni Tomas. Araw ng Sabado noon, tumanggap ako ng labahin kina Ma'am Eva. Simula na nagpalagi sa amin si Tomas ay pinaalis niya ako sa mga sideline ko dahil kasama ko naman daw siya sa mga gagastos para sa mga anak ko. Pero dahil malapit na sa akin si Ma'am Eva at ngayon nakisuyo siya sa akin, tinanggap ko na ang labahin. Alis muna ako, Samantha, Sofia. Tomas, ikaw na munang bahala sa mga bata, ha? Sige. Ingat ka sa pupuntahan mo ha. Ako na bahala dito. Bye-bye, Mama. Ingat po. Ma'am Eva, nandito na po ako. Long time no see, Sarah. Kamusta ka na? Ayos lang naman po, ma'am.
Kayo po, kamusta? Heto, na-stress. Hindi ako makahanap ng labandera na kasing galing at linis mo maglaba eh. Ay naku ma'am, siguro panahon na po para bumili kayo ng automatic na washing machine. Pero in fairness, Ate Sara, blooming ka. Halatang naaalagaan ka ng maayos ng bago mong kinakasama. Ay naku po ma'am, ano po ba kayo? Talaga po ba? Ano ba yan? Nakakahiya naman magpalabas sa'yo. Mukhang buhay prinsesa ka na sa inyo eh. Ay naku, hindi po ma'am. Sige na po, uumpisan ko na po mga labada ko. Salamat talaga, pumayag ka Ate Sara ha. Malaking tulong kaya sa akin to. Walang anuman po. Nga pala, hindi ko na nakikita yung dalagita mo ha, si Samantha. Lagi po siyang nasa bahay ma'am. Ganun ba? Maayos naman ba kayong pamilya? Paminsan papuntahin mo dito sila Sofia. Gusto kasing kalaro ng anak kong si Erica eh. Sige po ma'am Eva. Alam ko na kumakalat na sa barangay namin ng balita na buntis ang panganay ko. Pero bilang isang ina, gusto ko siyang protektahan. Ayokong maranasan niya ang naranasan ko noon. Ang kalupitan ng pagiging mapanghusga ng ibang tao. Matapos ko maglaba kay Ma'am Eva noon, kaagad din ako umuwi. Bandang hapon na iyon. Nagulat na hindi ako makapaniwala sa bumungad sa akin. Habang dahan-dahan kong binubuksan ng gate ay narinig ko ang matinis at takot na sigaw ng anak ko na si Sofia. Papa Tomas, tama na po. Masakit po. Papa, tama na po. Hindi na po maulit. Yan na napapala mga batang pasaway at hindi nakikinig. Parang awa mo na po. Kahit ako na lang po, wag na si Sofia. Wag na ang kapatid ko. Tomas! Anong ginagawa mo sa mga anak ko? Mama. Ang kulit kasi eh. Sabi na magpapahinga ako at walang mag-aaway pero ang ingay-ingay nila. Hayop ka! Bitawan mo sila! Walang hiya ka, Tomas? Nagawa mong sakta ng mga anak ko? Mama. Mga anak ko. Lagi bang ganito ang ginagawa mo sa kanila kapag wala ako, ha? Wala kang puso? Walang hiya ka? Hindi, ngayon lang. Sinungaling ka. Mama, lagi kaming sinasaktan ni Papa Tomas kapag galit siya. Hindi lang namin masabi sa'yo kasi pinagbabantaan niya kami. Totoo ba, Tomas? Magpapaliwan ako, Sarah. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa, Tomas? Sapat na yung mga nakita at nalaman ko. Mabuti na lang at nalaman ko kaagad. Isang pagkakamali na tinanggap ka namin sa buhay namin. Hayop ka? Nadala lang ako ng inis ko, Sarah. Nadala ng inis? Siraulo ka? Lumayas ka sa pamamahay namin, Tomas. At wag na wag ka nang babalik pa. Pero Sarah... Lumabas ka na, Tomas! Mga anak ko, pasensya na, kasalanan ito ni Mama. Mama, wala po kayong kasalanan. Ikaw lang ang mama at papa namin. Salamat po kasi pinagtanggol mo kami. Mama, Pasensya na mga anak, nagkamali si Mama. Nagkamali ako. Hindi ko gusto na mangyari ito. ayos lang kahit wala kaming papa, basta nandito ka, Mama. Hindi na kami hihiling na magkaroon ng isang ama. Isang maling desisyon, isang pangarap na nasira lamang. Nang dahil sa hangarin ko din noon na mabigyan ng buong pamilya ang mga anak ko, nagkaganito. Sa paghahangad ko ng isang buong pamilya para sa mga anak ko isang malupit na ama pala ang naibigay ko sa kanila. DJ Kakay, aaminin ko na nagkamali ako na naging desisyon. Nagkamali ako na pinasok ko sa buhay ko ang kagaya ni Tomas. Huli na ang lahat nang malaman ko ang mga pananakit niya sa mga anak ko. Talagang hindi ko siya napatawad. Sinubukan niya pang lumapit pero pinagtulakan namin siya at pinagbantaan na ipakukulong. Nadala na din siya noon sa barangay at doon siya tumigil sa paglapit sa amin. Dahil umalis na din ako sa trabaho sa factory ni Tomas, naisip namin na magpakalayo na din. Laking pasalamat ko kay Ma'am Eva dahil sa tulong niya kaya nagawa namin maghanap ng panibagong buhay sa ibang probinsya. Doon na nagtapos ng elementarya si Sofia at doon na din nanganak si Samantha. Matapos niyon
ay hindi ko masasabi na naging maayos na ang buhay naming mag-iina. Napuno pa rin kami ng takot at madami pang pagsubok ang dumaan sa amin. Pero mas naging matatag kami. Doon namin naramdaman na buo talaga kami at kahit walang lalaki sa buhay at pamilya namin. Ako si Sarah, DJ Kakay, ang minsang nangarap para sa aking mga anak at munting pamilya. Ngunit nauwi lang ito sa bangungot. Hindi naging madali ang takbo ng storya ko, ngunit maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa huli.